Amen. Hindi lang ito isang prayer, but ito ay natupad sa panahon natin, mga kapatid. Ano pa itong sabi ng Panginoon? John 17:12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. Amen? Baba, mga kapatid. Ayun na yun. Amen. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan mo sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila walang mapahamak. Ano itong tinutukoy, mga kapatid? Those are the predestinated na iniingatan dapat ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo ikaw ay predestinado, ikaw ingatan ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Meron ng prayer ng Diyos na ingatan ang mga predestinado. None of them is lost. Hindi mawawala. Kapag ikaw ay tupa, kung tupa ka ng Panginoon, hindi ka mawawala. At iingatan ka ng Panginoon. Amen. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Kahit saan ka pupunta, mga kapatid, kahit saan ka kahit saan lugar ka, mga kapatid, kapag ikaw ay part of God, amen, kasi ang Panginoon ay gustong makipag-isa sa atin, mga kapatid. Kapag ikaw ay part of God, iingatan ka ng Panginoon. Amen. John 13:10, sabi dito, mga kapatid, Jesus said to him, he that is washed needeth not save to wash his feet. Amen. But is clean every whit. Amen. And ye are clean, but not all. Ano to sabi, mga kapatid? He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, but not at all. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Hindi lahat ay nalinis. At meron ding mga taong nalinis. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ko naniniwala sa isang aral na lahat ay nalinis. Amen. At lahat ay naligtas. Meron talagang mga taong nalinis. At meron ding hindi talagang nalinis. Amen. Hallelujah. So, sa panahon yan, mga kapatid, isa lang ang hindi nalinis dyan, si Judas. Alam niyo, mga kapatid, si Judas, mga kapatid, isa siyang lingkod ng ating Panginoon. At siya pa ay treasurer ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay treasurer, ikaw ay pinagtiwala ng ating Panginoon. Bakit hindi siya nalinis? Amen. Meron kaming sharing dati sa mga pastor. May tanong. Pastor, meron bang bakit si Judas ay sinabi sa Bible ay siya ay nagkaroon ng Holy Ghost? Bakit ay siya ay hindi naligtas? Yun ang tanong. Amen. Bakit kaya hindi siya naligtas? Amen. Yung panahon na sa second pull pa ang Panginoon, siyempre maraming naniniwala sa Kanya. Amen. Pero ang Panginoon, hindi siya stagnant. Kapag sinabing stagnant, mga kapatid, isang lake, yan, isa yung stagnant, parang lumot, mabaho. Ang ilog, mga kapatid, ay flowing, ay nagmo-move. Ganon ang Panginoon, hindi siya stagnant. Hanggat nag-move ang Panginoon, pumunta sa third pull. Anong nangyari sa mga alagad nila? Nagkawala-wala. Ganon din nangyari kay Judas. Amen. Nag-move ang ating Panginoon, ang Holy Ghost, wala na dun. Ibig sabihin, mga kapatid, bawat panahon ay nandoon ang Holy Ghost. Kapag nag-move ang ating Panginoon, hindi ka nakasabay, magiging unbeliever ka. Ano yung unbeliever? Yun ang delikado, mga kapatid, unbeliever ka. Ganon nangyari sa kalagayan ni Judas, mga kapatid. Amen. At sa samaang palad, binenta ng ating Panginoon. Meron talagang mga nalinis at hindi nalinis. Amen. John 13:11, for he knew who should betray him. Amen. Therefore said he, ye are not all clean. Hindi talaga nalinis lahat. Amen. Bro, paano yung pinako ating Panginoon sa cross? Nalinis lahat ng tao. Nabasa nga natin yun sa Friday, kung nakinig ng mga kapatid. Lahat ng tao ay nalinis. So, naniniwala tayo dun, mga kapatid.
Pero ang nangyari sa panahon na yon, pagka kinabukasan, amen, merong mga nalinis na nanatiling nalinis. Merong mga nalinis at bumalik sa karumihan. Amen. Parang baboy. Kung nag-alaga kayo ng baboy. Ang baboy, pag nilinisan mo yan, amen, siyempre, sobrang dumi yan, ihiga talaga sa sariling dumi. Amen. Linisan mo yan, mga kinabukasan mo ilang sandali, babalik at babalik talaga yan sa karumihan. Ganon ang tingin ng Panginoon sa kanila. Sila ay nilinis ng ating Panginoon, pero bumalik sila sa karumihan. Amen. Pero, there are people na nanatili at nagpatuloy, amen, hallelujah, sa kalinisan, amen, hanggang sa panahon natin, tayo ay nagpapatuloy. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. So, meron nalinis na tiling malinis at meron ding nalinis pero bumalik sa karumihan. Amen, hallelujah. So, who are these people that are chosen by God? Sino ba yung mga taong ito na pinili ng ating Panginoon? Sige, magbasa tayo dito mga kapatid. Dito sa an exposition of the seven church ages. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. Amen. Ito ay Panginoon na nangaral sa panahon niya. For I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but He sent me. Why do ye not understand my speech? Bakit hindi natindihan ng ating Panginoon yung mga taong naikinig sa Kanya? Amen, hallelujah. Bakit hindi ako naintindihan? Sabi ng Panginoon, even because ye not hear my word, ye are of your father, the devil. And the lust of your father ye will do. He was murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. O, ganun talaga ang demonyo, mga kapatid. Amen. Wala talagang totoo sa kanya. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. At talagang magsisinungaling. Amen. Ang demonyo, mga kapatid. Pero sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, may mga tao talagang hindi siya naintindihan. At merong mga taong nakakaintindi sa kanya. Amen. Anong ibig sabihin nito? Pero merong connection ang believers kay Jesus Christ. Merong part ang believers kay Jesus Christ. Amen. Parang kapag kayo ay kalahi, amen. For example, tayo Pilipino, punta ka ng ibang bansa. Makipag-usap ka sa mga foreigner. Amen. May mga foreigner talagang language na hindi mo maintindihan. Like German. Amen. Like Spanish. Kapag ikaw nakikinig, hindi mo sila maintindihan. Kapag ikaw magsasalita, hindi ka din maintindihan. Kapag ikaw kalahi, pag Pilipino, talaga magkaintindi kayo, di ba? Amen. Ganon din si Jesus Christ. Meron talaga siyang na tulad sa Kanya. Amen. Na maintindihan siya ng tao. Amen. Hallelujah. Tuloy ang basa. For he is a liar and the father of it. It is a most evident from this scripture that no man of himself can hear God. Hindi siya hindi naririnig ng taong. Amen. That ability has to give in him of God. Ano yung mga kapatid? Merong ability na binigay ng Panginoon doon sa believers. Amen. Na mapakinggan siya, na marinig siya ng tao. Ano? Amen. Hallelujah. Ano ito mga kapatid? And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not prevailed it into thee, but my Father which is in heaven. Putting this verse together, we see that there is only one group of people. Meron talagang group of people na predestinado, amen, na maintindihan siya ng tao. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham yung sa panahon niya, meron ding mga tao talagang maintindihan si Brother Branham. Ano yung ito? Sino yung mga tao nito, mga kapatid? This generation na makakaintindi sa panahon ni Brother Branham, yung mga sinasabi, sabi ni Brother Branham sa panahon niya, sinabi sa mga tao, magiging banal na lang kayo. Amen.
manatili na lang kayo na maging banal. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang mas higher doon sa banal. Amen. Mas higher na isang kalagayan ng isang believers na hindi lang banal. Amen. Tulad ng preaching ko dati mga kapatid, na merong yung isang mayaman, amen, batang mayaman. Sabi ng batang mayaman, gusto niya magkakaroon ng eternal life. Tapos sabi ng Panginoon, dapat gawin mo muna ang mga bagay na ito. Sabi ng batang mayaman, ginawa ko na mga Panginoon. Naging banal na ako. Simula tong bata pa ako. Ibig sabihin mga kapatid, hindi basihan ang isang banal lang mga kapatid. Dapat meron kang clear understanding. Amen. Meron ka dapat ng conviction. Amen. Sa salita, sa panahon ngayon. Amen. Hindi lang parang katulad mo sa kanila, parang maganda yung postura mo, maganda yung sapatos mo, pero parang wala kang naintindihan. Baliw, wala. Useless yun mga kapatid. Amen. Maganda yung buhok mo, gel pa yung buhok mo. Tapos ganito, mayroon ka pang ganito, tapos wala kang naintindihan. Amen. Pagdating sa bahay, bumabalik ka pa rin sa mga gawain mo. Wala pa rin. Useless mga kapatid. Hindi lang tayo maging banal mga kapatid. Lahat pwede gumawa ng mabuti. Lahat pwedeng gumawa. Pero kapag wala kang understanding, hindi mo alam yung purpose ng ginagawa mo, useless yan lahat mga kapatid. Tulad ng ni Jesus Christ, tumatawag, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Amen. Mga taong gumagawa ng sampalataya, gumagawa ng mga talampasanan, iniquity. Amen. Yung gumagawa ng mga iniquity. Mahirap talaga magtagalog mga kapatid. Sorry mga kapatid. Hindi kayo kilala ng Panginoon. Lord, nagpapalayas ako ng demonyo, Lord. Lord, gumagawa ko mga ganitong mga gawain, mga ganoon. Hindi, binabasyan ng Panginoon yun mga kapatid. Amen. Tuloy ang basa. Putting these verses together, we see that there is only one group of people, and that a very special group of people who are able to hear, na marinig siya mga kapatid, what the Spirit say in each age. It is one special group that receives the revelation of each age. Palakpakan natin, Panginoon, kayo ay nakareceive ng revelation. That group is of God, because of the group that cannot hear is not of God. Kapag hindi naririnig, hindi talaga sa Kanya. Kanino sila? Alam na natin, there is only two power on this world, mga kapatid. Amen. The group that can and does hear what the Spirit is saying and receives the revelation thereof is that group described in Corinthians 2:6 to 16. There are the ones who have the Spirit of God. They are the ones that are born of God. They are baptized into the body of Lord Jesus Christ. By His Spirit, they are baptized with the Holy Ghost. Amen. Tuloy ang basa mga kapatid. Amen. Sabi dito ni Jesus Christ, Jesus said about Satan. May sinabi Jesus about Satan. He has no part in me. Kasi maraming nagsasabi, si Satanas daw ay may part sa Panginoon. Napakalinaw dito mga kapatid. He has no part in me, sabi ni Jesus, and I have no part in Him. Walang part. Amen. The devil would like to prove that different, but he cannot. Alam mo mga kapatid, sa panahon dati, ang demonyo talaga ay yung kalaban, amen, kitang-kita mo na. Yung panahon yung slaughter, amen, na maraming patay na Protestant, amen, talagang papatayin ka at pupugutan ng ulo. Kapag sinabing, Kristiyano ka, pupugutan ka ng ulo. Kristiyano ka, pupugutan ka ng ulo. Ang iba nga, para maligtas, sisigaw ka na lang, Kristiyano ako, doon po, tatalon doon sa parang isang arena, magpapakamatay. Doon ang way ng kaligtasan. Amen. Pero sa panahon ngayon, yun sa panahon na yun mga kapatid, talagang kitang-kita mo na yung kalaban. Pero ngayon, mahirap yun ang kalaban mga kapatid, mahirap ma-distinguish. Kasi ang demonyo din ngayon, o ang kalaban din natin ngayon, para ding katulad natin, nagdadala din ng Bible, mga ganon. Nagpaparito din sa Panginoon. Amen. Pero hindi lahat mga kapatid.
iba. Kasi ang basehan ngayon, dati, right versus wrong. Pero ngayon, ang labanan ngayon, right versus almost right. Amen. Kasi may mga preacher din na parang magsasalita, ilalayo ka sa ating Panginoon. Na parang pandinig mo ay tama. Amen. May mga ganun mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, the devil would like to prove that different, but he cannot. So he does all he can to destroy confidence in the gates of hell. Gusto ko makikita yung mga kapatid. Pwede pa search yan. Hindi ko na nalagay dyan eh. Yung yan. Amen. Ayan. This is the gates of hell. Hindi literal gates of hell, mga kapatid. Yan yung gates of hell. Alam gates of hell? Feel. Amen. Taste, hear, smell, see. Kapag ang tao kasi, kapag palaging nagbabase dyan, amen, pinapakitang demonyo ng, for example, amen, meron nakikitang sexy. Sexy. Nakikita. Diyon na naglalaro yung demonyo. Amen. Kapag may iba na may feel ko feel ko di ko magsimba ngayon. Yun yung gates of hell, mga kapatid. Feel ko parang hindi ako magsisimba ngayon. Ngayon, may smell. Bango. Amen. Delicious. Amen. Inuuna pa yung pagkain kaysa magsimba. Yun ang gates of hell. Ano pa? Meron pa yung mga kapatid, reasoning. Memory, affection, imagination, conscience, imagination ng isang tao na ganito. Sabi ng kanta, imagine there is no heaven. Imagination lang yon. Reasoning. Yan, magaling yung mga tao dyan, reasoning. Alam nyo ba mga kapatid, ang isang dahilan na bakit na-fall yung tao sa panahon ni Adam, amen, doon sa Garden of Eden, amen, hallelujah, doon sa hinanap ng Panginoon si Adam, yung dalawa. Bakit hinanap ni Lord si Adam? Amen, sa panahon nila. Kasi may nagtatanong dyan, bakit hinanap nga Bakit hinanap? Bakit na siya ang Panginoon? Kapag siya ang Panginoon, kahit saan ka magtago, kitang-kita ka pa rin ng Panginoon. Kahit mag-isip ka kasi sa panahon ni Lord, doon sa Garden of Eden, nagtanong ang Panginoon, ano ba ginawa nyo? Ano ba ganito? Tanong ang Panginoon. Pero anong ginawa nila ni Adam at ni Abe? Anong ginawa nila? Reasoning. Amen. Kasi Panginoon, ganito. Kasi Panginoon, ganito. Ganon. Alam niyo ba mga kapatid, alam ng Panginoon kung anong iisipin mo. Mag-iisip ka pa lang. Alam ng Panginoon eh. Kahit yung isang buhok, bilang ng Panginoon yan. Bakit nagtanong pa ang Panginoon? Sa panahon natin mga kapatid, ganun ginagawa ng Panginoon. Kasi, ang tao kasi, laging reasoning eh. Kasi Lord, ganitong trabaho ko, Lord. Kasi Lord, wala akong pang-tithes. Kasi Lord, ganito, maraming pangangailangan. Amen. Reasoning. Ayun. Conscience, affection, imagination. Tulad sa tithes, amen. Yun nga, dapat ay magbibigay tayo. Sa unang tithes, bakit ako napunta dito? Sa unang tithes, siyempre, ang kita mo, for example, 100 pesos, nagtatides ka ng 10 pesos. Amen. Siyempre, i-bless ka ng Panginoon, lumalaki, 1,000 na siya. Week mo, 1,000. Nagtatides ka 100. Tapos, nagtatides, siyempre, i-bless ka ng Panginoon, ang kita mo na naman ay umabot na ng mga, ilagay natin, mga siguro 30,000. 3,000 na. Ngayon, lumalaki na. 100,000. Tapos, nagtatides ka ng 10,000. Medyo alanganin ka na ngayon, medyo malaki-laki na to tatides ko Siyempre, i-bless ka ng Panginoon kasi nagtatides ka eh. Ngayon, dumadating na 200,000 ng kita mo. Nagbibigay ka na ngayon ng mga ganito kalaki. Sus! Tawag nito? Bawasan natin, medyo malaki ng tithes ko Hindi ganoon mga kapatid. Doon yung gates of hell.
Doon pumapasok, amen, ang si Satanas, mga kapatid. Itong gates of hell natin. Amen. Pero itong faith, mga kapatid, hindi ito basta-basta mapasok ni Satanas. Amen. Alam niyo ba ang pinakakalaban talaga ng faith? Yung doubt. Amen. Doubt. Alam niyo pa ang greatest weapon ng doubt? Is fear. Amen. Kapag ang fear, amen, pag nakakaroon ng fear ang tao, takot na magsimula you and your God. And your sins have hid His face from you that He will not hear. Tanong, meron ba kayong iniquity? Sa kalagayan natin, mga kapatid, as a Christian, iniquity tayo, mga kapatid. Kung meron kang ginawang isang bagay na hindi mo ginawa, isang bagay na alam mo yung tama, pero hindi mo ginawa, that is iniquity. Iba yung kalagayan natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Those are sins. But sa atin, iniquity, mas mabigat to. Amen. At maraming tao maraming tao nagkakaroon ng iniquity. Na alam nila na tama ang revelation, tama ang mensahe sa panahon ngayon, pero hindi paniwalaan. Amen. Those are people na hindi nakakarinig sa panahon ngayon. Amen. Now, remember, balik tayo dito sa an exposition of 7 churches ages. Now, remember, this Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Ano yung mga kapatid? Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Amen. But the book of Revelation shows how the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm. Amen. Meron talagang continuation. Alam niyo, mga kapatid, sa magbabasa ka ng Acts, book of Acts, wala siyang tuldok. Book of John, amen, ang last. Book of, lahat ng mga book, mayroong amen. Pero ang book of Acts, walang tuldok. Ibig sabihin, meron siyang continuation. Amen. Sabi ni Brother Branham, the life of Christ, or Christ in the true church, is the continuation of the book of Acts. Sabi dito, making it lukewarm. Amen. Formal and powerless. Amen. How the Antichrist spirit would come into the church? Paano pupunta si Antichrist sa church? Ang gagawin ng Antichrist, gagawin ng tao ng lukewarm. Amen. Hindi po muna siya maging malamig kaagad. Mag-lukewarm muna. Amen. Formal. Ano yung formal, mga kapatid? Gagawin formal ang tao. Parang hindi na ako sanay na walang aircon na. Formal. Amen. Hindi na ako sanay na hindi dapat ang postura ko, hindi ganito. Formal. Amen. Masyado ng formal ang tao. Parang hindi nasanay. Parang gusto niya lahat ay formal. Amen. Amen. At magiging powerless. Magkakaroon ng powerless. Magkakaroon ng walang power. Amen. Ito yung pinaka-importante pati sa atin, mga kapatid. Dapat ay meron tayong power. It exposed Satan. Revealing his work, attempt destruction of God's people and deserting of God's word. Right down to the time he has cast into the lake of fire. He fights that. He cannot stand it. He knows that if the people get the true revelation of the true church and what she stands for, and his every effort to gain power over him. In the desert, yes, Satan hates revelation. Ayaw niya talaga ng revelation. Amen. Kung meron mga hates revelation dito, ayaw ng revelation, ayaw ng word of God, ayaw yung mga third pull, ayaw yung third coming, those are revelation. Ano yung mga kapatid? Ayaw yung rapture. Sabi nga, ang rapture is a revelation. Ang rapture ay, lilipad pa. Literal. Amen. Anong sabi dito? Satan hates revelation. But he love it. But we love it. With true revelation in our lives that the gates of hell cannot prevail against us. But we will prevail over them. Amen. Meron akong sasabihin dito sa inyo, mga kapatid. Alam nyo ba ano yung pinaka victorious warriors? Amen. Sabi dito, win first and then go to war. Ano yun? Ang hirap nyo na. Ang isang totoong warrior daw, mananalo muna bago pupunta sa war. Bakit ganon? Amen. Sabi dito,
He who conquer himself is the mightiest warrior. Ano yung mga kapatid? Kinonquer niya muna yung sarili niya bago siya pumunta sa war. Ibig sabihin, napanalo niya na yung sarili niya. Panalo na siya eh. Amen. Before siya pumunta sa war. Amen. Sa Book of Acts, mga kapatid, daanan lang ng gumaling na. Amen. Sabi na tayo ang continuation ng Book of Acts. Pero sa Book of Acts, mga kapatid, si Jesus Christ, dumadaan lang. Anong nangyari doon sa dinaanan ng gumaling. Amen. Ay, bro, ano yun? Second pull yun. Ay, first pull yung mga kapatid. No, mga kapatid. First pull, second pull, third pull is go together. Hindi yan nawawala yung healing, mga kapatid. Paano na kaya ngayon? Sabi na doon, mas higit pa ang magagawa nyo sa akin. Amen. Hallelujah. Sabi dito, second, to have the preeminence by this in His church, which is the body, the bride, till He could have preeminence to express Himself through them. All right? Dito sa Christ is the mystery of God revealed. Amen. First, to express Himself completely God in Christ. Amen. The second, amen, to have the preeminence but by this in His church, which is His body. The bride till He could have the preeminence to express Himself through them. And thirdly, ito yung pinakaayaw ng mga tao, yung thirdly, mga ayon. Pero thirdly, ano yung ginawa dito? To restore the kingdom to its rightly position. Ano yung thirdly? To restore the kingdom to its rightly position. Nilagay tayo ng Panginoon sa tamang posisyon. Amen. The fell by sin by first Adam back to where he walked in the cool of the evening. Kingdom, we are not denomination, we belong to the kingdom. And the kingdom is, ano yon? Word of God. Ano yung kingdom, mga kapatid? Word of God. Amen. Made spirit and life in our own life, bringing to pass every promise in this day, as it did in that day when the Word and God was one. And the Word that God is one. In His church today, making the headship of the body. That is the redeemed bring to message in the last day and be taken up from the dead. Amen. And the resurrection to go back and will restore again. As Adam and Eve in the beginning in the Garden of Eden, the threefold mystery of God, His body. Ano yung body na yun? Yan ang body, mga kapatid. Hindi yung sabi dito nga, ano yun, mga kapatid? And be taken up from the dead. Ano yung, ang iba kasi, naniwala, amen, babangon daw yung mga patay. Amen. Literal. Parang Walking Dead. Alam niyo bang Walking Dead, mga kapatid? Yung mga ganon. Yung Walking Dead, yung mga patay na, ganon siguro mangyayari sa movies. Amen. Hindi yan patay, mga kapatid. Ito yung katawan na ito, patay tayo sa harap ng Panginoon. Pero yung pumasok si Word, yung si Lord Jesus Christ sa atin, ito ay nabuhay. Na resurrection, nagkaroon ng resurrection. Ano yung kingdom, mga kapatid? That is Word. What is Word? Is God. Amen. Ano yung sa thirdly? Ni-restore ni Lord ang kingdom. Tayo ang kingdom ng Panginoon. Tayo ang continuation ng Book of Acts, mga kapatid. Dapat tayo ay makipag-isa sa Panginoon. Yun ang prayer ng ating Panginoon, ay maging isa siya at ang kanyang believers. Palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Last na yon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Salamat, mga kapatid. I hope na meron tayong natutunan sa oras na ito. Amen. Talagang si Lord ay napakabuti. At bilabalik ko na sa ating pastor. Amen. Amen. Yung subject na yun, faith, favorite subject ko yun eh. So, dudugtungan ko lang po yun. Balikan natin ang 11:1 para lalo nating maano ang tungkol sa faith. Sa Tagalog, pero sa English sabi niya, now faith is the substance of things hoped for.
The evidence of things not seen. So yan po ang faith. Yung naniniwala ka pero hindi mo nakikita. Tulad ng Diyos. Yan po ang isang malaking pananampalataya. Naniniwala tayo sa Diyos. Hindi naman natin nakikita. May kasabihan nga na, alam nyo ba niya na ang wala ay nakikita? Paano yon? Pumikit ka niya. Di pumikit. Anong nakita mo? Ano nakita nyo nung nakapikit kayo? Ha? Di nakikita rin ang wala. Sabi rito sa tingnan niyo po ang verse 3. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, kumbaga sa ang mas totoo yung hindi nakikita. Halimbawa, bahay. May bahay literal, pero naniniwala tayo, meron pa tayong another bahay. Na mas totoo yun. Bakit mas totoo? Kasi itong lahat ng mga nasa lupa, mawawala yan. Pero yung spiritual na bahay, eternal po yun. So kaya mas totoo, pagka ito'y dinaan mo sa faith, mas totoo yun. Punta tayo sa prophet, maikli lang po ito. Sabi po rito sa Perfect Faith, paragraph 30. Now here's where many people fail to receive their healing. Bakit? Nahirapan silang, kasi may mga Kristiyano pa. Ang sakit po, normal lang yan. Kasi nagkasakit din ako. Pero pagka ikaw ay nagme-maintenance na, at hindi na matanggal yung gamot mo, questionable na yun. Kasi ang isang Kristiyano, nagkakasakit din. Brother Branham, na hospital din yan. Pero gumaling. So bakit may mga taong hindi gumagaling? Bakit hindi nila matanggal? Sabi rin, now here's where many people fail to receive their healing or what they're asking for. Bakit? Because they take faith to be something that it is not. So para bagang nagkukunwari lang siya. Parang kunwari may pananampalataya siya, wala naman. Parang hypocrisy ba? Kasi maraming ganun. May pananampalataya din daw siya, pero ang totoo, wala naman. Kasi sabi ng prophet, because they take faith to be something that it is not. They don't believe it. It is not imagination. Ang pananampalataya, hindi ito imaginasyon. Katulad ng sinabi ni Brother Gerald na isa sa 10 senses, kasi may 5 senses ang flesh, may 5 senses ang spirit. So yung imagination, pag ito ginamit mo, na para bang yung faith, imagination lang ito, kasi maraming hindi talaga naniniwala. It is an actual substance, ang faith. Now listen close, sabi niya. It is not what you imagine. It's just as real to you as any sense of your body will declare anything else. It's just as real as my eye says. This is a piece of paper, sabi niya. Parang totoo, ang faith, kaya nga tayo, sabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin, isipin yung natanggap nyo na. So anong ibig sabihin sa faith? Kapag tayo nag-pray, sisiguraduhin mo yung hiningi mo. Hindi yung nagdadalawang isip ka na, ibigay kaya ni Lord. Kasi pagka nandun, umano na yung ganong kaisipan, hindi mo matatanggap yung kasi pinagdududahan mo ang Diyos. So pag humingi tayo, ayun, may right time ang Diyos. Hindi yung paghingi mo naman,
Nandyan na. Pero mayroon namang hinihingi ka ngayon, ngayon din ibibigay. At ang mabigat, kasi nangyari din sa akin to, hindi ko pa hinihingi, naibigay na, nauna na yung ibinigay. Kaysa sa, sabi nga kanina niya, kung gusto mong isang matagumpay na warrior, ang unahin mo na nagtagumpay ka na bago ka lumaban. Kasi paano ka magtatagumpay doon sa labanan na yun, hindi mo nga nakungkir yung sarili mo. Hindi mo napaniwala ang sarili mo na mananalo ka. So bago mangyari yung panalo, i-condition mo ang sarili mo, panalo ako rito, panalo ako. At mananalo ka. Pero kung nagdududa ka, papasok ang takot. At ang takot, kalaban ng faith yan. Okay. Now, sabi po sa 33. Notice, it is something that you possess. Hawak mo ang faith. Taglay mo ito. Pagka may faith ka, nandyan sa'yo yan. Kaya nga, ang totoong mananampalataya, hindi po natatakot na matalo. Alam niya lagi siyang panalo. Sabi niya, it is something that you possess, not imagination. If you really have it, kung nandyan talaga sa iyong faith. Hindi ka na mag-imagine, kasi yung pagtatalo, mahirap po yun na may nagtatalo dyan sa isip mo. Ang faith, puro po ito positive. Tulad halimbawa, bakit maraming gumagaling sa prayer? Ako, buo ang loob ko. Kaya ako ginagawa ang pananalangin kasi buo sa loob ko. Gagaling siya. Ang problema, yung pinapanalangin ko, yung tao. Pag wala siyang faith, nagagaling, yun ang problema. Pero ako, buo sa loob ko. Kaya nga, noong manalangin ako doon sa paitan, tubig, brown na tubig. Buo ang loob ko. Kasi hinahamon ng tao yung kaya ba ng Diyos na paputiin ang tubig? Yung puso. Sabi ko, Diyos siya eh. Kaya niya. Amen. Kung hindi ako nagdalawang isip, pinuntahan namin. Nung manalangin ako, pumuti. Kasi buo sa loob ko. Pero kung ang isip ko, delikado ito, mapapahiya ako rito. Kung sakaling hindi pinaputi ng Diyos yun, kasalanan ko? Si Lord naman ang sinasandalan ko, hindi naman ako. So dahil buo ang loob ko, pinag-pray ko, ayun, pumuti. So kaya sabi rito, it is something that you possess, not imagination. If you really have it, sabi niya, it's just as real to you. So ibig sabihin, pag may sinabi ka, sabi ko nga kay Brother Dindo, dahil sabi niya, gusto ko, pastor, every 2 weeks, andito ako. Sige. Ang pasahero mo lagi 5. Nangyari. Kasi nagsasalita ako, sa puso ko, gagawin ni Lord. Sabi niya, it's just as real as you know that you are riding in pag nangmingi ka ng sasakyan. Si Brother Gerald, bibigyan na ito. Kasi nag-umpisa ng mag-aral magmaniho eh. So kung hinihingi mo ang sasakyan, siguraduhin mo na parang nandyan na. Hinihintay mo na lang yung oras. Pero kung puro duda, kailan darating yon? Na ang pinagdududahan mo, Diyos. Kaya nga maraming hindi po gumagaling. Kasi yung pagdududa. At ulitin ko, kaya ang papasok, pag nagdududa ka sa Diyos, papasok yung takot. Papasok yung kaisipan mo na, baka hindi ako gagaling. So yun talaga mangyari. Kasi yung puso at isip mo, yun ang laman. Pero sa may pananampalataya, kikilos ka na magaling ka na. Ako, nakitaan nyo ba ako na mahina?
Oh, may naramdaman din ako noon. Pero hindi niyo ako makikita ng mahina. O 2 days ako sa ospital. Pagdating ko rito, nagturo agad ako. Amen. Kasi pag nakita ni Satanas na lulugo-lugo ka, sabi niya, mahina ang pananampalataya nito. Dagdagan ang sakit nan. Amen. O, sabi rito ng prophet, it's just a real as you know that you're setting in the church. O pa yung katulad niya, nakaupo tayo, katulad din yan ang pananampalataya na nandiyan ka. It's just as real as you hear my voice. It is a substance, not an imagination. Not an emotion. Ayan, puro mga senses ng spirit. But something that you have. Yan. Ano pang pananampalataya? Meron ka. And it comes to you by hearing the word of God, and that only faith cometh by hearing. The word of God. Okay, sabi niya. And hearing the word of God, sabi niya, that puts it back to where your faith then is not in some individual. It's not in a man. It's not in our organization. It's not in a group of people. It's in God, because God is the Word. Your faith is in God. Yung ano kasi, yung iba, mali ang ano, although medyo magandang tingnan, sabi nga ni Gerald. Yung iba kasi, ay, parang nakasandal sa pastor. Gagaling ako, punta ako kay pastor. Although may ano yun. Pero ang totoo doon na dapat isabay mo, pag ako pinag-pray ni pastor, gagaling ako. Hindi kay pastor ang ano mo. Sa prayer, hindi kay pastor. Yung tinawagan ng pastor, iyon ang samdalan mo. Huwag ako. Una, idolatry yun. Una, ano magagawa ko? Tao rin ako. Pero salamat, meron tayong Diyos at iyon ang nagpapagaling. Dito, itong panghuli. Ito. I don't know the mechanics of the Holy Ghost, but I know it fell on me. O yan po ang Kristiyano. Nakakatiyakan na mayroon kang Holy Ghost. I can tell the mechanics of it, but I know the blessing of it. That's all I care to know about, is the blessing of the Holy Ghost. And mechanics, He works them. That's His secret. Sabi niya, this boy could not be held because the disciples have power. Ayan. So, yung mga disciple ni Lord, binigyan ng power ni Lord yun. Sabi niya, bumuhay pa kayo ng patay. So, lahat po ng believer, may power. Once na inaccept mo si Lord at may pananampalataya ka sa Niya, binigyan lahat. Wala pong exemption. Lahat binigyan ng power. Sabi rito. Ayan. This boy could not be healed because, bakit? The disciples had power. Jesus gave them power to heal all manner of sickness, to cast out devils, to cleanse the lepers, and to raise the dead. Pati pagbuhay ng patay, binigyan ng mga apostol. He gave them power. But they didn't have faith to operate the power that they had. Ayun ang problema. May power ka, hindi mo alam gamitin. At iyan ang kalagayan ng maraming Kristiyano. May power po lahat yan. Ang problema, hindi nila alam gamitin. Ayun po ang masakit. Biskuit tubig. Nakarating sa Mindanao, libre pala ang pagkain sa barko, hindi niya alam. Nagutom. Pagdating sa Mindanao, napansin siya nung isa, Brad, ba't tayo mong kumain doon? Wala akong pera.
O paano ka nakasakay dito? Ha? Bumili akong ticket. May ticket ka? Ito. O ba't ayaw mong kumain doon? Libre. Nagbayad ka ng ticket, libre ang pagkain. Iyan ang kalagayan ng ibang Kristiyano. May power, hindi nila alam. At iyan po ang malungkot. Nagtitiis, nagdudusa sa sakit. Meron naman siyang pampagaling. O yan ang sabi rito. Ano sabi niya? He gave them power, but they didn't have faith to operate the power that they had. And then they questioned Jesus and said, well now, why couldn't we do it? Ba't hindi namin magawa? Kasi hindi nila alam kung paano gamitin yung power na binigay ni Lord. So tayo, lahat po tayo meron. Kahit hindi kayo pumunta kay pastor, kaya niyong gumaling. O, pero kung gusto niyong mag-pray ako, edi mag-pray tayo. Di ba? Pero, ang totoo, kayo din meron. Okay, God bless.